Hello po my dear parents. This is to facilitate how to accomplish Module 8 of Kindergarten. Ang Module 8 po ay tungkol sa ang 5 pandama at kaukulang bahagi ng katawan. Aralin 1, mayroon akong 2 mata. Nakakita ko gamit ang aking mata. Subukin, panuto, suriin ang larawan ng mukha ito. Suriin ng bata ang larawan ng mukha na ito. Pangalanan ang iba't ibang bahagi ng mukha. Turo niyo po yung iba't ibang bahagi ng mukha. Tapos pangalanan po ng mga anak ninyo. Tapos bibilugan ang parte ng mukha na ating ginagamit upang tayo ay makakita. Yun lang po ang bibilugan. Tuklasin, panuto. Ang mga larawan ay ating nakikita sa paligid. May mga iba't ibang kulay, hugis, at laki ang mga ito. So, ipatukoy muna po yung mga larawan. Gupitin at idikit ang mga ito sa tamang kolom. Dito po sa baba, yan. Dito sa unang kolom, mga bagay na may iba't ibang kulay. Sa pangalawa, mga bagay na may iba't ibang hugis. Sa pangatlo, mga bagay na may iba't ibang laki. Suriin. Sa ating paligid, marami tayong nakikita gamit ang ating mga mata. Natutunan nating magpahalaga sa bawat bagay na ating nakikita sa paligid. Natutunan din natin ang kahalagahan ng ating paningin. Sa mga gawaing ginawa, napapalawak din natin ang ating husay sa paggawa ng mga gawain tulad ng paggamit, tulad ng paggupit at pagkulay. Pangalanan ang ating mga mata upang hindi masira ang ating paningin. Kumain ng mahustansyang pagkain upang mapanatili ang linaw ng ating paningin. Pagyamanin, iBook 2. Gagawa sila ng iBook 2. Sundin ang mga sumusunod na pamamaraan. Kumuha ng magazine o dyaryo. Gumupit ng 5 larawan ng mga bagay na nakikita. Idikit ito sa loob ng hugis mata na makikita sa ibaba. Tandaan ang hustong paggamit ng gunting. Maghugas ng kamay pagkatapos ng gawain. Yan. So, dito po. So, kung wala po kayong makitang dyaryo, kumagasin ng paggupitan ng mga bagay, pwede po silang mag-drawing o magguhit. Tapos, gupitin. Tsaka po ididikit dito sa iBook na ito. Mga bagay na ating nakikita. So, lagi po natin ipaalala mga magulang yung tamang paggamit ng gunting sa ating mga anak bago sila gugupit. Kung alam po nila ng maggupit, mas maganda po na silang gagawa. Pero kung hindi pa, tulungan po po natin sila o tulungan natin sila upang makagupit. Kasi ang paggugupit po ay nakakatulong sa ating mga anak upang ma-develop din ang kanilang fine motor skills. Isa-isip, panuto, masdan, mabuti ang larawan ng bata. Ito,
Kulayan ang mga bahagi ng katawan na magkaparehas. Mga pares ng mata. Tingnan mabuti ang iba't ibang uri ng pares ng mata sa ibaba. Gupitin at pagsamahin ang mga pares ng mata. Idikit ito sa loob ng parisukat sa baba. Tandaan ang wastong paggamit ng gunting. Pagkatapos sa mga gawain, magaling maghugas ng kamay, mag-alkohol upang mapanatili ang kalinisan sa pangangatawan. So, dito po, gupitin po itong mga pares ng mata dito. Isagawa. Panuto, tukuyin ang mga larawan. Kulayan ang mga larawan na iyong nakikita. So dito, tukuyin mo itong mga larawan ito. Pagkatapos matukoy, kulayan ang mga larawan. Aralin 2, mayroon akong dalawang tainga. Nakakarinig ako ng iba't ibang huni at tunog. Subukin. Panuto, tignan ang larawan. Ito ay parte ng katawan. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang nakikita sa larawan? Saang parte ng katawan makikita ang tainga? Ilan ang ating tainga? Ano ang gamit ng tainga? Paano natin pangangalagaan ang mga tainga? So ito po mga bata, sasagutin po ng mga anak natin orally. So pwede pong i-record ito habang sila ay sumasagot. Tuklasin, panuto, lagyan ng check ang mga bagay na nagbibigay ng tunog. So yung mga bagay lang na nagbibigay ng tunog ang lalagyan ng check, hindi, walang gagawin. Suriin, may mga tunog na malakas at mahina. Ginagamit natin ang ating tainga bilang pandinig. Dalawa din ang ating tainga, sa kaliwa sa kanan. Natutunan natin na ang pandinig ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga gawaing nagawa, napalawak ang ating kaalaman at husay sa paggawa ng mga gawain. Mahalagang pangangalagaan ang ating mga tainga upang hindi masira ang ating pandinig. Pagyamanin, panuto, lagyan ng check ang mga bagay na mahina ang tunog at X naman kung malakas ang tunog. Tukuyin muna yung mga larawan bago ito sagutan. Ito ay tambol, auto, laruan, speaker, gitara at orasan. Sa isip, lagyan ng kahon ang mga larawang nagpapakita ng wastong pangangalaga ng ating tainga. Yan. So, ang lalagyan lang ng kahon yung larawan na papakita ng wastong pangangalaga sa ating tainga. Kung hindi, wag lagyan ng kahon. Sa gawa, panuto, bilugan ang may kapares na bahagi ng katawan. Patukoy muna yung bawat bahagi ng katawan na mayroon po dito bago sila sasagot. At tanungin bakit yan ang binilugan. So, aralin 3 na po. Ako ay may ilong. Kaya kung makaamoy, gamit ang aking ilong. Panuto, tingnan ang larawan. Tukuyin ito. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Unang bilang, ano ang nasa larawan? Ilan ang ilong mo? Ano ang gamit ng iyong ilong? Paano dapat pangalagaan ang ating ilong? Yan, ito po, i-record po ito. Kasi sasagutin po ng bata, already ang mga tanong.
Tuklasin, panuto, suriin ang mga larawan. Guntingin ang mga ito, idikit sa tamang hanay ang mga larawang naayon sa kanilang amoy. So dito sa unang column, yan, mabangong amoy, di kaaya-ayang amoy. So gupitin po ang mga larawan dito tapos didikit sa tamang column. Suriin. Ginagamit natin ang ilong upang makaamoy ng mabango at di kaaya-ayang mga amoy sa paligid. Mahalaga ang ating ilong kaya dapat ay pangalagaan natin ito. Kapag tayo ay may sipon, naapektuhan ang ating pang-amoy. Kaya naman, uminom tayo ng maraming tubig. Kailangan nating alagaan ang ating ilong. Huwag tusukin ng matulis na bagay upang hindi masugat ang ating ilong. Pagyamanin, hulaan mo. Sundin ang mga sumusunod na pamamaraan. Mga kagamitan, toothpaste na may nakalagay na mabangong amoy at di kaaya-ayang amoy. Sabon, pabango, alcohol, suka, kape, saging, kalamansi, bagoong. Pamamaraan, piringan ang mga mata ng bata gamit ang malaking panyo. Ipaamoy ang mga sumusunod, sabon, pabango, alcohol, suka, saging, kalamansi, bagoong. Bigyan ng sapat na oras ang bata upang hulaan ang mga amoy na nasa lalagyan. Tanungin ang bata kung ano ang naamoy niya. Itanong kung anong bahagi ng katawan ang ginamit upang maamoy. So ito po, i-record po natin. Sasagutin po ng bata orally. Pero, huwag mo pakita po sa anak nyo yung mga gamit na kailangan mo dyan. Para mahulaan niya po yung amoy. So dito, lagyan ng check ang mga mabangong ang bagay. Lagyan ng check. Patukoy muna po yung larawan. Basahin nyo po. Tapos, habang tinuturo yung mga pantig o salita. Sa isip. Lagyan ng check ang mabangong bagay at X naman ang di kaaya-ayang amoy. Patukoy muna po yung larawan bago sila sasagot. Kulayan ng dilaw ang mabangong amoy. Berde naman ang di kaaya-ayang amoy. So dito magkukulay po sila. Sa gawa. Piliin at sabihin ang mga bagay na may mabangong amoy at di kaaya-ayang amoy. So dito po, pipili sila at sabihin. O pwede naman po ipatukoy yung mga larawan dito. I-record mo po yung sagot niya. Aralin 4. Dalawa ang aking kamay. Mararamdaman ko ang mga bagay gamit ang aking kamay. Subukin. Tingnan ang larawan. Tukuyin. Ito po yung larawan. Yan. Tukuyin. Ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang nasa larawan? Ano ang gamit ng ating kamay? Ilan ito? Anong tekstura ang iyong nahipo gamit ang iyong kamay? Paano natin pangangalagaan ang ating kamay? So ito po, i-record po ito. Sasagutin po ng mga anak natin orally itong mga katanungan dito. Tuklasin, kulayan ang malambot na bagay. So ipatukoy muna po yung mga larawan sa mga anak natin bago sila sasagot.
Suriin. Sa pamamagitan ng kamay, nahawakan natin ang mga bagay na may teksturang malambot, matigas, makinis, at magaspang. Hindi lang kamay ang pwedeng makadama ng ating mga hinahawakan, kundi ang ating balat sa katawan na tumutulong upang madama ang teksturang ating nadidikitan. Alagaan ang kamay sa pamamagitan ng huwag paghawak sa mga matulis na bagay, huwag hawakan ang mainit na bagay. Pagyamanin, damhin at tukuyin. Sundin ang mga sumusunod na pamamaraan. Malambot at matigas, makinis at magaspang. Mga kagamitan, meron tayong unan dapat, kumot, bulak, bato, kahoy, libro, papel, lapis, crayola at baso. Pamamaraan, maghanap ng mga bagay na malambot, matigas, makinis at magaspang na mga bagay sa loob ng bahay. Ilagay sa mesa ang mga bagay na nahanap. Sabihin sa bata ang mga bagay na may teksturang malambot, matigas, makinis at magaspang. Tanungin ang bata kung aling bagay ang malambot, matigas, makinis at magaspang. So, isa-isip, gupitin ang mga bagay at ilagay sa tamang kolom. So, ito po, yan, gugupitin po dito yan. Dito sa unang kolom, malambot na bagay. Sa pangalawa, matigas na bagay. Pangatlo, makinis na bagay. Pang-apat, magaspang na bagay. Yan, patukoy muna po. Mga larawang basahin nyo, ituro yung pantig o salita habang binabasa para mabasa ng bata. Sa gawa, lagyan ng check ang mga bagay kung ang bagay na makinis at lagyan ng X kung magaspang. Patukoy muna po yung larawan bago sumagot. Yan, ito ay hollow block, mansanas, papel de liha, vase, pinya, salamin. Aralin 5. Ako ay may dila. Nalalasahan ko ang mga pagkain matamis, maasim, maalat at mapait. Subukin. Tingnan ang larawan. Ito, tukuyin. Tukuyin ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang nasa larawan? Ano ang mga lasa ng pagkain na natikman mo na? Alin sa mga nalasahan mong pagkain ang nagugustuhan mo? Ito po, i-record po ito kasi sasagutin po ng bata orally po ang mga katanungan. Tuklasin, kulayan ng pula ang matamis na pagkain. Berde sa maasim, dilaw sa maalat, at asul sa mapait. So dito magkukulay po sila. Tukuyin muna po yung mga larawan bago sila magkulay. Suriin, ang ating dila ay isa sa mahalagang bahagi ng ating katawan. Ito ay may iba't ibang panlasa. Ginagamit natin ang dila upang malasahan ang pagkaing matamis, maasim, maalat at mapait. Ang dila din ang nagsasabi kung maanghang, mainit o malamig ang mga pagkaing nakakain natin. Kailangan nating alagaan ang ating dila sa pamamagitan ng paglilinis nito. Iwasan natin ang kumain ng mga mainit na pagkain upang hindi mapasok ang ating dila. Pagyamanin. Sulasahan mo. Mga kagamitan, malaking panyo na pangpiring sa mata, plato na may asin, platito na may mga butil ng kape, kalamansi, platito na may asukal. So ito po yung mga ihanda mo. Pero wag mo po ipakita sa anak niyo po yung mga ihananda niyong mga pagkain. Kasi i-record niyo po ito kasi sasagutin po orally ng mga bata habang nakapiring.
Pamaraan, ilagay sa mesa ang plato na may asin, mga butil ng kape, kalamansi at asukal na hindi nakikita ng bata. Lagyan na ng piring ang mata ng bata gamit ang panyo. Ipatigim isa-isa ang mga hinandang pagkain. Tanungin ang bata kung aling bagay ang maasim, maalat, matamis o mapait. Sabihin sa bata na mag-isip ng pagkain katulad ng mga lasa na natikman niya. Isa-isip, tukuyin ang mga pagkain, sabihin ang lasa ng bawat isa. Yan, ipatukoy mo itong mga tugtog, no? Tapos sasabihin nila ang lasa. I-record ko ito. Kasi sasagutin orally din ng bata. Sa gawa, gupitin ang mga larawan. Idikit sa tamang kolom. Yan. Dito sa una, matamis. Pangalawa, maasim. Pangatlo, maalat. Pang-apat, mapait. So, ito po, yan po mga magulang kung paano natin sasagutin ang Module 8 ng ating mga anak. Salamat po.